Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Parang nagiging tarantula na ngayon ang mga IRGC. Ang mga sundalo ni Ali Khamenei ay parang yung mga langgam, parang hulmigas na naapakan at biglang naglabasan, nagkalat. At sila daw ay nakahanda para sa pagsalakay ng 7,000 troops on the ground na elite marines ng Amerika. Kaya nila na harapin ito. Hindi lang naman boots on the ground yan eh. Merong backup yan na firepower galing sa himpapawid. Yan yung diyan makikita natin yung 18 Warthog ng Amerika. Yun ang flying tanks na tinatawag na grabe. Kapag bumuga yung machine gun na Gatling, bumubuga ng 5,000 rounds in every minute. At kahit ang kidigira kapag atakihin ng Warthog na eroplano ay parang butas-butas, parang papel lamang sa sobrang lakas ng 50 caliber na mayroong mga penetrator bullets. Grabe talaga yung na eroplano. Legendary yan eh. 18 Warthog kapag yan nangaatake sa battlefield. Kahit magtago ka pa ay talagang tatamaan ka. Grabe. Yan ang gusto kong makita, yung Warthog in action. Okay, so ito, panoorin natin ang pag-flex ng Iran's military preparasyon daw to para pagdating ng Marines. Ito, panoorin nga natin. Mukhang nakaihi na ang mga to sa takot eh. For two long decades, this is what Iran said yesterday, and now it has released these videos essentially telling America, essentially telling even in fact American allies that be prepared for what you're signing up for. You do not know this. 7,000 odd Marines cannot let you take over Iran, which is twice the size of Afghanistan. Tingnan nga natin tong mga sundalo, kawawa ang mga itsura nito. Tingnan nyo, yung mga suot. Ito, wala ngang bulletproof eh. Yan, ano lang yan eh. Bandulir lang yan eh. Hindi yan bulletproof. At saka yung kanilang helmet, nakita ko kanina, ay panahon pa yan ng World War II. Meron tayo niyan sa Philippine Constabulary, yan ang mga suot eh. Pang World War II pa yan ng mga helmet. Tapos itatapat nila sa grabe ka high-tech na gamit ng US Marines. Ang helmet ng US Marines, meron niyang camera na 360. Makikita nila yung nasa likod, nasa gilid, left and right, front. At kapag madilim, sa loob ng tunnel labanan, merong night vision. At kompleto yun, grabe. At naka-bulletproof lahat. Tapos ito, ay nako, hindi ang bulletproof o bandoler lang yan, lalagyan ng magasin. Tapos yung helmet, nako, kawawa. Mga helmet ang luma-luma, tapos ang dami-daming pera. Tapos ang helmet ay ganyan. Tapos magmayabang pa na handa daw sila. Ay naku, parang yan eh, parang NBA player versus liga ng barangay. Parang barangay team lang yan eh. Yung sundalo ng Iran, tapos magipag-basketball sa NBA. Kawawang nila lang. Kaya ito, patuloy tayo sa balita. Ngayon naman, puntahan natin yung breaking news kanina na ang Iran pala ay pinagsusuot na ng uniforme ng military ang kanilang mga apo. Yung kanilang mga apo na 12 years old to 18 ay nakalista na ngayon sa military ng Iran para sa kanilang final defense. Bakit ganon? Dapat nga ipalabas nila yung mga bata eh. Kasi hindi yan kasama sa giyera. Dapat doon yan ilabas sa hindi war zone. Yung ginawa ng Iran ay mga apo nila, tinawag nila eh. Pinagsusuot ng uniform and then tinuruan sa pagbaril. Paano yan? Kapag atake ang Amerika, hindi pipili yung missile kung bata ka o hindi. Ang dapat gawin ng rehimen na ito ng mga gunggong, na mga ugag, na mga ub-ub, palibasa hindi nag-aaral sa mga universidad, kaya walang alam. Yung kanilang mga anak, ginawa nilang hostage eh. Sila mismo ang nag-hostage niyan. Bakit bigyan mo ng baril yung 12 years old? Dapat maglaro pa yun ng bola. Diba? Dapat maglalaro sa playground ng swing-swing, ng siso, ng tagu-taguan. Dapat ganun ang bata.
Okay, so ito na. Panoorin natin ng balita. Courtesy ni Nikita Kapoor. Initiative called For Iran is now recruiting young Ayun. participants, not adults, but Ayun. children. I can't Ang even call bata-bata them po. teenagers. Tapos yung AK-47, mabibigat pa eh. Mahirapan pa sila sa pagdala niyan. Paano na lang pag lumaki ang mga ganyan, di ba? Super terrorist. Ang dating niyan ay terorista na dahil bata pa, tinuturuan na eh. Maling doktrina, maling pagkipaglaban, maling adhikain. Ay talagang super terrorist paglaki ang mga to. Ayun, oh. Viewers, they are 12. They are kids. Their roles will be to support the war front amid this deadly war with the United States and Israel. And here is the justification that has raised eyebrows globally. Nadali says, and this is critical, that the age was lowered because children themselves were coming forward Okay, so and dapat papasok asking na to dito ang participate UN, in a no? war. Dahil mga bata na to eh. Hindi lang bata, super minor. Kawawa naman ang mga bata na yan. Dapat naglalaro yan eh, sa playground. Pero ang pinaglaruan nila ngayon ay totoong gira eh. Hindi na baril-barilan, talagang baril. Meron 7 stages ang tao eh. Isa dyan ay birthhood, childhood. Dyan sa childhood sila eh. And then adolescence, yung mga 17 years old, adolescence na yan. And then pagsapit ng 20 years old or 21, adulthood na. Diba? Pwede na doon magiging sundalo pagdating ng 21 years old. Sa Iran, grabe. Pati mga apo nila, dinamay pa sa kanilang kagaguhan na ano bang klaseng pinaglalaban na adhikain. Napaka na adhikain eh. Kaya yung walang mga pinag-aralan ay talagang na-brainwash ng Ali Khamenei na yan. Okay, patuloy tayo. Let that sink in, viewers. First, I want to know Let that sink in, viewers. First, I want to know which 12-year-old has the mental and emotional capability to make such a decision. And then instead of discouraging minors, the system has adapted to include them. The minimum 18 to age 12. has been officially reduced from 18 to 12. And while the regime insists these are support roles in a war Support role daw. zone, there is no such Support thing role as a safe sa war zone. zone. Nasa war zone ka eh. Paano mahulugan yan ng missile, di ba? Sabog lahat. Kawawa naman yung mga bata. Ang pag-iisip ng 12 years old, hindi pa talaga yan hinog. Binibrainwash bata pa, dinodoctrinate para paglaki niyan, magipaglaban pa rin sa Israel at Amerika, magiging terorista. Wala nang puwang sa sanlibutan ang mga terorista. Wala nang puwang ang ganyan. Kasi ang mga tao ngayon, gusto na talaga ng yung matiwasay na pamumuhay, walang gera, yun ang gusto natin eh. Magtrabaho tayo, bibili tayo ng ating mga gusto. Hindi ang makipagbakbakan, and then kapag nandyan ang Amerika ay matarantula na, magiging tarantula, makaihi, magdadayapir, kasi nagtatai, sobrang takot, sumusuka. Yun yung mga nangyayari sa kanila eh. And lately, kahapon yata, ang general ng Navy, ng IRGC sa Navy, yung responsable daw yan sa chokehold ng Hormuz, yung pagsara ng Hormuz. Ito daw yung admiral ng IRGC, tinudas na rin ng Israel. Grabe talagang Israel, no? Lahat na ng opisyalis ng IRGC tinudas na eh. Pero kumikilos pa rin dahil sa tinatawag na mosaic doctrine, na kahit daw mapatay na yung ulo ng pugita ay gumagalaw pa daw yung mga galamay. Yun ang doktrina na yun eh. Kahit sarhento na lang, kahit korporal, ay pwede nang magiging general kapag nadido na yung general. Ganon yung style nila eh. Pag tiklo ng general, okay, yung lieutenant or kapitan, magiging general na naman. Kaya patuloy pa rin ang kanilang chain of command
Kahit wala na yung mga general. Kawawa naman ang mga nilalang yan. Yung mga sundalo kanina, yung helmet, panahon pa ng World War II eh. Panahon pa ng Vietnam era. Grabe, kawawa. Okay, tapusin natin ang video ni Nikita Kapoor. At a time of war, a checkpoint is a target. A patrol is a At a time of war, a checkpoint is a target. A patrol is a risk. Logistics is exposure to weapons. This is not Tama. participation. This is proximity to danger. Now let's step away from policy for a moment and look at the human cost here. At Okay. 12 years old, a child is still learning the basics of the world: friendship, identity, dreams, whatnot. Now imagine replacing textbooks with tension, Okay, so school yan bells nga with sabi ko kanina sirens, na dapat naglaro and yan sa innocence playground, with nagbabasa fear. ng libro. Ngayon itong Iranian regime kasi ito na kay Ali Khamenei ay hindi nila pinag-aaral sa mga universidad ang kanilang anak kasi baka magkaroon ng kaibigan na anti-Ali Khamenei regime. Kaya ang ginawa nila, kumuha lang sila ng private tutor at meron silang sariling paaralan sa kanilang mga lugar-lugar dyan, sa kanilang mga kampo. At ang tinuturo, dinodoctrinate ay lahat ay tungkol sa turo ng kanilang ayatollah na si Ali Khamenei. So ibig sabihin, ang edukasyon ng mga kabataan dyan ay kulang. Kasi hindi nila pinapasok sa universidad, baka ma-brainwash ng mga profesor. At baka hindi na magiging terorista. Grabe. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa ginawa ng Iran na pati mga apo nila ay ginawang sundalo na ngayon, 12 years old above, ay humahawak na ng baril. Supporting role daw. Kapag naubos na yung army daw ng Iran, yung mga bata naman ang lalabas at magipaglaban. Nako. Ginawa nilang kalasag, ginawa nilang shield yung kabataan kasi alam nila na hindi yun titirahin ng Amerika. Kasi bawal sa war, engagement of war, di ba, na bumaril ng minor. May dalang baril eh. Paano na yan, di ba? Dapat gawin ng Iran, ilabas yung mga apo nila sa war zone para hindi mahagip. Ang ginawa nila, pinagpasuot ng uniform, pinahawak ng baril. Anong tawag dyan? So paglaki ng mga yan, kapag hindi nadido dyan sa battlefield ang mga kabataan na yan, ay magiging super terrorist na ang mga yan dahil bata pa lamang humahawak na ng baril. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo dito sa taktika ng Iran na pati mga apo nila ay ginagamit sa gera. Ay nako, grabe. Hanggang sa muli mga kababayan, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong. Maraming salamat. Love and peace, not war.